May pagpapakumbaba sa ating mga puso, ngunit may pag-asa sa isang mahabagin na Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng 3 alagad ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman isang kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukhal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng kanilang sariling buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan.
kami naway makapakinabang sa iyong salita, upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita't hahanapin. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay.
Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon lubusang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinatnan nito, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat nilang ikahiya, at ang pinagukulan lang nila ng pansin ay mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan. Mula rito'y hinihintay muling may panumbalik ang Panginoong Hesukristo, ang muling tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawan lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagkapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo at inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin,
Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang mga kasuotan na naging puting-puti. Lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ang mga alagad ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Lahat po tayo'y gusto ng kasiguraduhan, di ba? Kung may ginagawa tayo, gusto natin, may possibility na mangyayari na talaga yon. Alam ko, ganun ako. Kapag parang kinakalculate ko na yan sa ulo ko, iniisip ko na yan kung siguro yung possibility na mangyayari to ganito. So kaya gagawin ko. Pero kapag tayo rin, kapag may malalaking desisyon, kapag may pinagdadaanan, kapag hindi natin alam ang susunod na gagawin natin, nagdadasal din tayo at nagtatanong, "Lord, ano bang gusto mo? Ano bang dapat kong gawin?" And gusto natin yung malinaw na sagot, di ba? Gusto natin ng tanda. Gusto natin ng kasiguraduhan. Minsan, binibigay yun ng Diyos sa isang sandali ng liwanag, gaya ng nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Ano nangyari? Isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok. At doon, nakita nila ang tunay na anyo ni Jesus. Anong nakasulat? Nagniningning ang kanyang mukha. Puting-puti ang kanyang damit. At saka lumitaw sina Moises at Elias. Paano nila nakilala yung dalawa? Hindi ko po alam yon. Pero para kay Pedro, parang ito na yun. Yun na yun. Wala nang duda. Si Jesus na ang hinihintay nilang tagapagligtas. Si Jesus na ang sinasabi ng mga propeta na kung propeta, si Elias, at ng kautusan. Yun din yung ni Moises. So parang sinabi niya, "Guro, dito na lang tayo. Paggawa tayo ng 3 tolda." Parang sinasabi ni Pedro na wag na nating ipakawala ng sandaling ito. Ito yung tinatawag sa atin na mountaintop experiences, mountaintop moments. So, ilang beses tayo rin, nangyayari din sa atin yan na parang high na high tayo. Andun tayo sa bundok, andun tayo sa mountaintop. Ganun din tayo sa ating pananampalataya, di po ba? Siguro, may naka-attend tayo ng isang retreat, pagkatapos sobrang lakas ng ating nararamdaman. Or pwede rin, after na may narinig tayo sa misa o may experience tayo sa misa, na sobrang bumubuhos ang biyaya, saka napaluhan na tayo. O siguro, pwede rin, nagdadasal tayo, pagkatapos, iba-iba talaga yung pakiramdam natin at parang naramdaman talaga natin ang presensya ng Diyos. Ang hirap ng bitawan ng mga sandaling yun. Gusto nating manatili doon, tulad nga ni Pedro. Pero ano nangyari? Biglang natakpan sila ng ulap, nanginig sila ng takot, dahil sa mga kwento sa unang tipan,
Pag nandyan yung ulap, nandyan ngayong presensya ng Diyos. Kung malala natin sa panahon ni Moises, andun sa Sinai, andun yung ulap sa bundok. Pagkatapos natatakot din yung mga Israelita. At may narinig din ng boses. Anong sinabi ng tinig? Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Pagkatapos anong nangyari? Bumalik lahat sa normal. Wala nang liwanag. Wala nang tinig mula sa langit. Wala na si Moises at saka si Elias. Si Jesus na lang. Si Jesus lamang. At bumaba na sila mula sa bundok. Bumalik sa realidad. Bumalik sa kanilang paglalakbay. Papuntang Jerusalem. Papuntang alam na ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Sumama na sila. Palakbay patungo sa krus. Di ba ganun din tayo? Hinahanap natin ang malinaw na tanda ng presensya ng Diyos. Kapag tayo nagdadasal, gusto natin maramdaman ang presensya niya. Kapag may problema nga tayo, gusto natin agad-agad may sagot. Kapag may pagsubok, gusto nating milagro. Minsan nga, binibigay ng Diyos, pero paano sa mga panahon na walang sagot? Paano sa mga panahon na parang tahimik lang ang Diyos? Ang tinuturo ng Ebanghelyo natin, ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa mananatili dun sa bundok. Ito ay tungkol din sa pagsunod kay Jesus, kahit na wala na tayo sa bundok. Ang pagbabagong anyo ay hindi dahil sa pagsisikap natin, kundi sa biyaya ng Diyos. At ito rin ang ipinakita ni Abraham. Abram pa yung pangalan niya dati sa unang pagbasa. Ano nangyari? Sinabi ng Diyos, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. At anong sunod na sinabi? Nanalig si Abram. At dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Nanalig si Abram. Imagine natin yung eksenang yon. Inutusan na siya ng Diyos na lumabas sa kanyang tolda pagkatapos bilangin ang mga bituin. Alam natin kung gaano karaming bituin, no? Lalo na kapag kapag gabi, nakikita, walang mga ilaw. Alam natin kung gaano karami yan. Tayo nga ba, mabibilang natin yan? Siguro hindi. So, si Abram, dahan-dahan lumabas sa kanyang tolda. Tapos siguro, hindi ko alam, baka excited or kinakabahan, tapos tumingala. Anong nakita niya? Wala. Ang langit ay malinaw. Walang bituin. Walang palatandaan. Bakit po? Dahil umaga pa. Dahil may araw pa. Kung balikan natin ang unang pagbasa, may ginawa pa si Abram. Pagkatapos sa kana lamang sinabi dito, paglubog ng araw at laganap ng dilim. So lumabas si Abram, tumingin siya sa langit, inutusan siya ng Diyos na bilangin ang mga bituin. Pero liwanag pa. Ngunit, alam ni Abram na marami ang mga bituin sa langit. At kahit hindi niya nakikita, alam niyang hindi niya rin mabibilang. At kaya siya nanalig sa Panginoon. Na kahit hindi natin makikita, kung nananalig na tayo sa Panginoon, yun din, hindi na tayo kailangan ng palatandaan. Ganon din tayo tinatawag. Maniwala, kahit hindi tayo nakakikita o nakakaramdam, kundi dahil nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos. Kung isipin natin, sa bawat banal na misa, binibigyan din tayo ng Diyos ng ating sariling parang bundok ng transfiguration. Na simpleng tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Andun din ang tunay na presensya ng Diyos. May transformation din na nangyayari dito mismo sa misa. At tulad ni Abraham, hinihiling sa atin na maniwala kahit hindi nga natin nakikita ang sa tinapay at alak. Pananampalataya natin ang makakikita nun sa presensya ng Panginoon. Kaya paano tayo tutugon? Hindi sinabi ng Ama na itong aking anak, di ba? Humanga kayo sa Kanya, humanga kayo sa mga milagro niya. Kundi ang sinabi, pakinggan ninyo siya.
Hindi tayo tinatawag para manatili lamang sa damdamin o tanda. Tinatawag tayo na makinig. Siyempre, after ng pakinig, sumunod at magtiwala. Kahit walang liwanag, kahit walang milagro. Ang Kwaresma po ay isang panahon ng paglalakbay. At tulad ng mga Israelita dati sa disyerto, tayo rin ay naglalakbay patungo sa ating sariling lupang pangako. Pangako na espiritual na pagbabago. Minsan, malinaw ang daan. Minsan, hindi. Ngunit ang pagtitiwala ay bahagi ng paglalakbay. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa paghahanap ng pakiramdam o tanda ng kabanalan. Ito ay tungkol sa pagsunod kay Jesus Nazareno. Kahit saan niya tayo dalhin, sa bundok man o sa krus. Kaya kung manatili tayo sa Kanya, kung patuloy tayong nakikinig, kahit na parang tahimik siya, kung patuloy tayong lumalakad kasama niya, kahit na sa madilim, kung patuloy tayong nagtitiwala, kahit na walang sagot, darating ang pagbabagong anyo sa ating buhay. Hindi biglaan o halata, pero siguradong nangyayari dahil biyaya ito ng Diyos. Ito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Makinig tayo, magtiwala tayo, at hayaang baguhin tayo ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Kami dumadalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan na matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabago ngayon ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Jubileo, maging mas masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, makatanggap nawa sila ng grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap sa sakramento ng umpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay
na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ng Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo hindi lamang para maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at iladyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan, ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay maggaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinagkasasalo mo na kami sa karikta ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.